Good morning. So for geometric geodesy, our next topic will be astronomical geodesy. Though ang astronomical geodesy is another branch of geodesy, so same na sila, astronomical geodesy and geometrical geodesy. Kailangan niya po nato uh, mo sulod or natay dapat na basic introduction sa astronomical geodesy kay somewhat ang geometrical dapat yapunta na ay basic knowledge sa astronomical geodesy kay ang geometrical geodesy ug astronomical geodesy is related. Actually, ang tanang branches of geodesy are all related. So, dig in lang ta sa basic astronomical geodesy. And also, I guess, sa new curriculum, ang inyong curriculum, wala na ba topic nga astronomical geodesy? I mean subject? Mo sigurong gisulod na diri nga subject. Well, anyway, so I'll give you the topics and the important points or important lessons nga nag-involve or under sa astronomical geodesy. So let's go. So description lang, basic. Astronomy is the scientific study of celestial objects, stars, planets, comets, galaxies, and phenomena that originate outside the Earth's atmosphere. So tanan nga nasa space, outside sa Earth nga territory. Astronomy na siya, tananggi scientific study diha. So kung namo ni nga book, mas maayo kay na siya astronomy or geodetic astronomy or astronomical geodesy. Kung wala, i-try niyo sa National Bookstore na ani siya. Pero last year, hurot-hurot na to. Naman sa di siya sa Lazada or Shopee. So, order lang mo. Kaya magamit rin po ninyo sa inyong higher years. Let's go. A better understanding of relationship on space and procedures of practical field astronomy are easily simplified and achieved by the concept of the concept of the celestial sphere. So, kani si celestial sphere, importante ni siya nga term sa astronomical geodesy. Okay? So, kani si celestial sphere. Kaning dako. Kaning gamay mo na si Earth. Okay? Kani, unya na ni sila. Kani si Nadir, South Celestial Pole, Zenith, and si North Celestial Pole. So, parts na siya sa celestial sphere, pero unya na nako na i-explain. Okay, na ay slides ana nga para diha. So, kani si celestial sphere, dako ni siya nga sphere, as in infinite. So, wala ni siya fixed size. So, mo ni si Earth. Okay? So, kani si celestial sphere is for the purpose of surveying, an assumption is made that the stars and other heavenly bodies are all fixed within a gigantic sphere with an infinite radius whose center is the Earth. So, muna siya. Ang center kayang Earth, then, naay dako kayang sphere nga infinite radius. So, dili masukod ang radius. Okay? So, ang Earth, manayahang center. Yes, gi-assume niya. So, this sphere is called the celestial sphere. Its equator is on the projection of the Earth's equator. So, yung equator, imagine ang equator sa Earth, gi-project ra or gi-padako ra mo sa dang equator sa celestial sphere. So, the celestial sphere rotates from east to west about a line which coincides with the Earth's axis.
So the speed of rotation of a celestial sphere is 360 degrees 59.14 minutes per 24 hours. So meaning, mas dali siya makatuyok in 24 hours. So per day. So mas paspas siya matuyok. Okay, 360 degrees naman ang 1 revolution. Siya, in 24 hours, 360 na pipakapi nga 59.14 minutes. So, mas paspas siya matuyok. So, being infinite in size, the Earth, when compared to the celestial sphere, is but a tiny dot. So, kung makabantay mo sa picture ganina, nara ang Earth sa tunga tuldok, gamay ra kayo. So, an observer is assumed to be at the center of this sphere since the radius of the Earth is negligible in comparison to the distance to the heavenly bodies within the sphere. So, as we all know, lagyo kayo ng mga stars sa Earth. So, light years. So, kung atong gi-assume nga ang Earth is the center of that sphere nga nagsulod sa tanang stars, sa tanang planet, sa tanang galaxy sa space, ang Earth is mura ra og tuldok, mura ra siya og atom, microscopic size. So, ikaw nga nagtindog ka anywhere sa Earth, sa kagamay sa Earth, i-compare sa whole size sa celestial sphere, di na mag-matter ang radius sa Earth. Mura na kag naaka sa tunga sa Earth. Kung imong i-compare ba sa kidak-on sa celestial sphere, diba? Di na mag-matter ang radius sa Earth. Pero kung nara ka sa Earth, mag-matter ang radius kay kiba maging kang dako kaayo. Diba? Mura ba ikaw, tao, nagtanaw sa atom. So, nay parts ang atom, may nucleus, tiuban. Mag-matter na siya kung at ikaw ang atom mismo. Pero kung ikaw ang tao, mura rag tuldok ng atom, mura siya isa ka part. So, ingana sad ng celestial Earth nga naay observer na aka ikaw, for example, ikaw ang observer. Di magmatter ang radius sa Earth kung ang imuhang whole coverage is like a celestial sphere. So gamay ra kaayo. Mo nang ma-assume or mahulog nga usara ang Earth ang observer. Mura siya usa ka tuldok. Gets? So, vertical angles measured to celestial bodies are practically the same whether measured at the surface at the center of the Earth. In making observations of the Sun and the stars, the surveyor is not interested in the distance of the celestial bodies from the Earth, but merely in their angular position. So, again, astronomical geodesy involves celestial bodies, pero dili ang iyang distance from the Earth ang atong concern. Kaya di man na ma-measure na to. Ma-measure na siya in light years, pero dili accurate. Okay? So, ang atong concern ana is ang iyang angular position. Okay? Ang iyang angular position. It is convenient to imagine there being attached to the inner surface of a hollow sphere of infinite radius, of which the Earth is the center. So the imaginary sphere is again called the celestial sphere. So in surveying, our interest in astronomy is basically with respect to the sides and angles of spherical triangles on a celestial sphere. So, ang atong concern ani is spherical triangles. I hope natakol ninyo or wala pa mo nakalimot sa spherical triangles. Trigonometry ni siya. Kaya moon siya ang isa sa mga magbalik-balik na topic sa ani nga subject or sa astronomical geodesy nga part. Again, angles ra ang atong main concern. Ani. So, when observations are made for latitude, longitude, or azimuth, surveyors and engineers are not concerned with the distances between celestial
bodies. So again, more on angles lang ta, wala na tayo concern sa distances. Kaya maskin usa pa nakalayo, ma-measure man nato ang angle from each other, di ba? So masaytan na siya. Their observations are more on the determination of angular relation. So more na, same ra. Hence, the assumption made is that the universe is spherical in shape and that celestial bodies are points on the celestial sphere. So, mo nang iyang gi-assume. Ang universe is spherical and ang tungaan na is ang Earth. So, ayaw mo paglibog ha, kay assumption na ni siya. Sa astronomical geodesy rin siya nga assumption. Kaya ba nalibog mo nga, the sun is the center of the solar system. So, kani siya, assumption na ni siya sa astronomical geodesy para mas musayon ang computation sa ani nga field. Okay? Ang Earth is ang center and the whole universe surrounding the Earth is the celestial sphere. So, from its word nga sphere, lingin siya. So, since any problem involving angular distance between points and angles between planes at the center of the sphere may be readily determined by spherical trigonometry, the celestial sphere has been adopted. So, mo na siya ang purpose nga nung sphere ang gigamit. Kay, tungod sa spherical trigonometry. So, muna nag-assume ta nga ang universe is a sphere and ang center niya is ang Earth. Kaya ma-apply man na to ang principles, formulas, and computations sa spherical trigonometry. So, masolve na to ang mga unknown measurements. Okay? So, para mas masabtan na, akong pakitaan ang anata illustration sa celestial sphere and iyahang parts. So, for example, again, mo na ang Earth, di ba? So, mo na si equator o mo ni mohang poles. So, mo ni si tinampay, for example, tindog siya diha. So, mo ni hang axis, di ba? Di maka-feel nga nagtakilid ka kung naka sa Earth. Tanan nga imong gitin kung sinasa ka sa Earth basta natindog ka, feel ni mo na imong axis o ikaw ang naka-flat. Then mo ni hang horizon, mo ni hang patag. So ingana, di ba? So in reality kung naglupad ka sa space, ingani nimo pagtan-aw si tinampay. Pero kung if you look up in the sky, it appears as if you are the center of a vast crystal sphere with the stars fixed on its surface. So kung ingani ang tinuod nga position ni tinampay, pero kung ikaw si tinampay, ingani mo makitaan, di ba? Murag ikaw ang patag ka, then ang space is puno og mga ito. You are the center of a vast crystal sphere with the stars fixed on its surface. So, na yung mga stars that fixed na siya sa surface. So, na. This sphere is called the celestial sphere. It has infinite radius. We record positions of stars by merely specifying angles. So, na. Again, mo ni siya ang tinuod nga orientation. So, tungod sa kagamay sa Earth sa celestial sphere, kung i-compare niyo sa celestial sphere, dili na mag-matter ang size sa radius sa Earth. So, tuldok na lang tatanan. So, muna siya ang orientation. Pero kung naa ka sa sud sa Earth or imuhang perspective ang basihan, ingani ang forma, di ba? Flat, taas ang sky, muna ang mga stars. So, muna ang equator, muna ang North Pole. So, ingani ang orientation. Di ba?
we see only half of the sphere. The remaining half is hidden below the horizon. So man yung horizon. Okay? So ang katunga na upper mo na yung makita, the rest below dili na nimo makita. The celestial sphere and its parts. Okay? So first, number 1, kanang red dot gamay mo na si Earth. Okay? Then ano siya equator nga re, gi-project sa celestial sphere mo na sorry. So kung again, gi-assume na to sa celestial sphere nga ikaw ang basihan, ikaw ang center, ang observer ang center, di ba? So kani siya nga setting. Kana. So mo ni mong horizon kana siya. Gi-extend ngani, horizon imong taas mo ni imong equator ganina mo ni imong poles, North Pole to South Pole. So padayon. So mo ni ang horizon ay imong patag. So observer's horizon ang tawag ana. Next, kung usa tong ibabaw mighangad nimo, amo ni gitawag nato og zenith. So zenith na siya, kani siya. So kani sang ubos, amo to makita ba ni? Walang escape ha. Saan to? Yan. Basta kaning taas, mo ni si zenith. Nighangad di mo, ang pinaka-point na sa taas, mo na si zenith. And sa imong ubos, which is visible, pero ang opposite ni zenith is si nadir. Ano yung tawag niya? Ang ubos. Okay? And then, kani siyang nag-slanting. Kaya ganina, di ba? Atong gihiwi. Si tinampay atong gihimo nga mura o flat. So, nahiwi ay mga poles. So, kani siya nga line, mo na gitawag og polar axis kani nga line. So, mo na siyang extension sa North Pole ug sa South Pole. So, gi-extend mo padung sa mga celestial sphere. So, since extension man siya sa North Pole and South Pole, kani mo na polar axis, kani siya gitawag ni siya og North Celestial Pole. So, gikan sa North Pole, gi-extend mo padung sa celestial sphere, mo na si North Celestial Pole. Siyempre, yung opposite sa ubos, mo na si South Celestial Pole. Okay? And then, kini nga linya, gi-connect si zenith o si nadir. And unsa man ni? Kani bag-ong lingin. Mo ni si celestial equator. So, perpendicular man, meaning 90 degrees si poles o si equator. So, since, again, si tinampay man nga to ang gihimo nga flat, so, yung tilted na yung equator gimuhang pole. So, mo na yung equator, celestial equator. So, gikan ni siya sa equator sa Earth, gi-extend ra pa doon sa celestial sphere. So, parallel na sila. And kani nga linya, observer's vertical ni siya, gikan sa zenith padung ni nadir. Okay? Awahi. So, kana siya nga nag-connect nila. Man gitawag og observer's meridian circle. So, kani si observer's meridian circle, mo ni ang mag-connect ni zenith, ni North Celestial Pole, malabay siya sa observer's horizon, malabay ni celestial equator, mulabay ni nadir, mulabay ni South Celestial Pole, then mutuyok na pud og balik. So mo na si observer's meridian circle. Okay? Star. Isa mo itong star. So dera itong star, for example, mo ni si celestial body. Si Twinkle Twinkle Little Star. Oops, sorry, naglag. Okay. Again, kaning kung ato i-connect ning
Kung magama tag circle nga nag-connect ni star gikan sa pinakibaba which is the zenith and pinakaubos which is the nadir nga mutuyok magsubay sa celestial sphere. Munay gitawag na to og vertical circle. So again, kung natay star gikan sa zenith gama tag arc or circle labay sa star padung sa nadir and pabalik magsubay sa celestial sphere man ay gitawag og vertical circle. Okay? Next, kung gikan na sad ni north celestial pole labay ni star and adto ni south celestial pole balik na po ni north celestial pole ana nga circle kana siya gitawag og hour circle. So, kung magikan ni zenith o ni nadir, mulabay sa star, mo na sa vertical circle. Okay? Pero kung magikan sa poles, ni north celestial poles, padong ni star, then ni south celestial pole, pabalik, mo na gitawag og hour circle. Hour circle. Okay? So, kadto sa lang, na ko gihatag last time nga PowerPoint. Kani siya nga PowerPoint actually. So, basa-basahan lang to karon if ever galibog mo. And if ever you have questions or clarifications, i-message lang ko. Okay? Thank you. And sa Thursday ta mag-live. So, see you then.